Winner sa QC. Nasungkit ng Quezon City Government sa pamamagitan ng Public Affairs and Information Services Department ang dalawang parangal sa 19th UP Combrodsok Gandingan Awards. Major awardee ang historical documentary na QC The Birthplace of Our Nation habang nagwagi din ang special report video series sa ilalim ng General Awards category. Sa kabuuan, 11 ang nakuhang nominasyon ng Quezon City Government kabilang na ang Gandingan ng Kalikasan para kay Mayor Joy Belmonte. Tuloy-tuloy pa rin ang Car-Free Carefree Tomas Morato Sunday kung saan na-enjoy ng Q citizens ang pagsusumba, jogging, biking at fresh market hatid ng Market Development and Administration Department. Nakilahok ang mga empleyado ng Quezon City Hall sa clothes swapping event na reforma. Dito, pwedeng iswap ng mga kawani ang kanilang mga na-donate na damit o accessories sa iba pang items na donated din ng ibang empleyado. Tugon ito ng lokal na pamahalaan para mabawasan ang textile waste sa lungsod. Nagwagi ng 50,000 cash prize ang 6 na Q-Citizen designers na nagpakitang gilas sa pagdisenyo at pagbuo ng eco-friendly children's wear gamit ang mga retaso sa 2025 Reta Show QC's Catwalk to Sustainability. Binigyang diin din ni Mayor Joy Belmonte ang kahalagahan ng pagre-repurpose ng mga damit para makabawas sa textile pollution. Sa QC, inklusibo, progresibo! Nagsagawa ng puppet show ang QC Climate Change and Environmental Sustainability Department at QC Public Library sa kabataan ng QC Kabahagi Center for Children with Disabilities na hango sa librong Ako Na ang Mauuna. Layo ng palabas na turuan ng kabataan ng pagmamalasakit sa kalikasan. Inilatag ng Philippine LGBT Chamber of Commerce ang plano nito na magsagawa ng Quezon City LGBTIQ+ Business Summit sa Hunyo. Nagpahayag naman ng suporta ang QC-LGU dito para mas maisulong pa ang equality at inclusivity sa economic at business sector. Nakiisa ang Quezon City Government sa pagdiriwang ng World Autism Acceptance Month sa pagsasagawa ng pagtitipon na Championing Inclusion, Empowering Success in the Workplace for Persons on the Spectrum. Tinalakay sa event ang kahalagahan ng pantay na pagtingin sa trabaho at ng komunidad sa mga nasa autism spectrum. Inaasahang madadagdagan pa ang pedestrian-friendly at open spaces sa QC sa pinaplanong Katipunan Academe Corridor Project, kasama sa mga itatayo ang linear park, mas ligtas na bike lanes at parking building. Nakibahagi ang higit 1,000 Q-citizens sa Solo Parent Unity Walk na bahagi ng pagdiriwang ng Solo Parents Week ng lokal na pamahalaan. Humataw din sila sa yoga zumba at naabutan pa ng grocery packs mula sa Social Services Development Department. Pwede nang ma-enjoy ng sports enthusiast ang bagong bukas na pickleball court sa SM Santa Mesa. Handa ang pamahalang lungsod na tumulong para magkaroon pa ng mga bagong court sa ibang bahagi ng lungsod. Dumalo sa seminar ng Meralco ang market stall vendors, owners at hawkers para magbigay ng tips sa responsableng paggamit ng kuryente at kung paano mas makakatipid sa konsumo. Tinuruan din sila ng iba pang pwedeng pagkakakitaan sa pakikipagtulungan ng Meralco at Bayad Center. Inilagay sa half-mast ang Philippine flag sa Quezon City Hall at Quezon Memorial Circle bilang pakikiramay ng lungsod sa pagpanaw ni Pope Francis. Pinaplano na ang pag-publish ng Tourism Coffee Table Book na layong paigtingin pa ang turismo sa Quezon City. Kabilang sa mga mapi-feature sa libro ang mga pasyalan, culture at heritage ng lungsod. Sama-samang inalala ng mga kaanak, kaibigan at taga-suporta ang buhay ni Consikap June Ferrer bilang isang epektibong lingkod bayan na higit 4 na dekadang nanungkulan bilang konsehal at kapitan ng barangay Bahay Toro. Si Consikap June ang may akda ng ordinansa na nagbibigay ng 20% discount sa taxpayers na maagang nagbabayad ng amilyar. Nagkulay luntian ang pailon ng Quezon Memorial Circle at fasadang Quezon City Hall bilang pakikiisa sa pagdiriwang ng Earth Day.